So makikita ninyo mga kababayan, di ba galit yung mga tao last week nang sibakin si General Torre. Sabi ng mga critics, lalo na sa minority, yung mga Dilawan, Pinklawan at mga Makabayan Black, bakit niya ang sinibak si General Torre? Ang dapat sinibakan niya si Secretary Bunuan. O sinibak na, ano masasabi ninyo? Hindi man na niya sinibak, Mr. Maravillas. Nag-resign. Nag-resign na lang kasi siguradong sisibakin. Malinaw po yung pinakitang mga palatandaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Saan nga nakakita? Inspeksyon ng flood control. Ang kasama si Vince Dizon, hindi man si Bunuan. Kaya nung inspection pa lang po mga kababayan, doon sa mga ghost flood control project sa Bulacan, alam na natin, nabasa na natin yung body language ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nawala na ng tiwala. Dapat sana kay Secretary Bunuan, immediately, may na siguro yung pick up ni Secretary Bunuan. Immediately, after na hindi siya isama ng ating Pangulo sa inspeksyon, nag-resign na sana siya. Pinatagal pa. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin mga kababayan, yung resignation ni DPWH Secretary Manuel Bunuan at yung pag-appoint ng ating Pangulo kay Vince Dizon bilang kapalit. Ayan, PBBM accepts resignation of Bunuan, appoints Vince Dizon as DPWH Secretary to lead anti-corruption drive. So malinaw, ang intensyon ng ating Pangulo, pamunuan ni Dizon ang DPWH para linisin po laban sa mga kurakot. Kasi sumurrender na siya, no? Sumurrender po si Bunuan. Yan yung statement niya. Kahit gaano daw na higpit ang gawin niya, tuloy ang kurakot. Yun ang naging statement mo ni Bunuan. O na, nagpalabas siya ng video. Sabi niya, hindi pagtalikod sa problema ang solusyon sa manumalyang flood control projects na kinakarap ng ahensya. Ayaw pa mag-resign. Hindi pa siguro nakalata mga kababayan si Secretary Bunuan na nang mag-inspeksyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga ghost projects sa Bulacan last week. Ang kasama si Vince Dizon, ako nakalata na. Sabi ko, bakit si Vince Dizon yung kasama? DOTR Secretary yun. Di ba pa? Imbes na si Secretary Bunuan yung kasama sa inspeksyon ng ating Pangulo, si Vince Dizon. Sabi ko, ito'y pagpapakita ng loss of trust in confidence ng ating Pangulo. Sabihin pa na nagkataon yata na magkasabay sa investigasyon ng Senado. Pero isa yun na malinaw na pangitain. Di ba? Na yung ating Pangulo nawala na po ng tiwala. Lalo siguro nang marinig si Bunuan na magsabi na nakakasakit po ito ng dibdib. Ang napakasakit pong tanggapin ang mga nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano pong higpit at istrikto ng ating pulisya laban sa katiwalian. So that is statement mga kababayan. Naisip siguro ng ating Pangulo, kailangan ng palitan si Secretary Bunuan. Kasi actually, that is an acceptance na hindi niya kaya nalinisin ang kanyang departamento kahit daw gaanong istrikto nangyari. Pero sabi niya din, hindi niya tatakasan yung responsibility. O di maganda. Kaya siguro ang dapat, tuloy pa rin ang investigasyon. At kailangan humarap pa rin siya sa mga gagawing investigasyon ng binuo ng ating Pangulong Independent Commission. So ito yung balita released by the Presidential Communications Office. President Marcos has accepted the resignation of DPWH Secretary Bunuan. Effective ngayon na araw, September 1. Sa kanyang resignation letter, Bunuan expressed support for the President's call for accountability, transparency, and reform within the DPWH. So pinalit sa kanya, mga kababayan, si Vince Dizon. At ipinalit naman kay Vince Dizon po sa DOTR bilang acting secretary si Attorney Giovanni Lopez.
dating Undersecretary for Finance. So sabi dito sa balita ng Presidential Communications Office, bilang acting secretary, si Attorney Lopez will ensure continuity and build upon the gains initiated under Secretary Dizon's leadership, lalo na in advancing transport modernization and supporting initiatives that prioritize commuter safety, efficiency, and seamless project delivery. To further reinforce accountability, the President has established an independent commission to investigate flood control anomalies. This body will conduct a comprehensive review of projects, identify irregularities, and recommend accountability measures to ensure public trust in infrastructure spending. This decision reflects the administration's firm resolve to clean up corruption, strengthen institutions, and deliver honest and effective public service under Bagong Pilipinas. So, makikita ninyo mga kababayan, di ba galit yung mga tao? Last week, nang sibakin si General Torre, sabi ng mga critics, lalo na sa minority, yung mga Dilawan, Pinklawan, at mga Makabayan Black, bakit niya ang sinibak si General Torre? Ang dapat sinibakan niya si Secretary Bunuan. O sinibak na, ano masasabi ninyo? Hindi man na niya sinibak, Mr. Maravillas. Nag-resign. Nag-resign na lang kasi siguradong sisibakin. Malinaw po yung pinakitang mga palatandaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Saan nga nakakita? Inspeksyon ng flood control. Ang kasama si Vince Dizon, hindi man si Bunuan. Kaya nung inspection pa lang po mga kababayan, doon sa mga ghost flood control project sa Bulacan, alam na natin, nabasa na natin yung body language ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nawala na ng tiwala. Dapat sana ay Secretary Bunuan, immediately, may na siguro yung pick up ni Secretary Bunuan, immediately, after na hindi siya isama ng ating Pangulo sa inspeksyon, nag-resign na sana siya. Pinatagal pa. Di ba? Inalata na ng DPWH Secretary yung mga sumunod na araw. Hindi pa rin siya kasama. At salita ng salita, hindi daw po ang pag-alis, sabi niya. Hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghanap ng solusyon. After siguro mga kababayan na magpalabas siya ng video, ay tumawag na sa kanya, Mr. Secretary, mag-resign ka na. Kasi inis na sa'yo yung ating Pangulo. Hindi ka pa nakalata na nang mag-inspection yung ating Pangulo sa mga ghost flood control projects. Ang kasama si Vince Dizon, hindi ikaw. Hindi ka pa ba nakalata niyan? Ayaw pa sana na mag-resign. Napilitan na mag-resign mga kababayan. Kasi, sa totoo lang po, naging heavy baggage na po siya sa Marcos administration. Kasi, command responsibility. And sa ating paniwala lang po, alangan man, secretary ka, hindi mo alam yung mga nangyayari sa ibaba, sa iyong mga district engineers, regional directors, assistant directors, alangan man. At alangan man, hindi na ulingan. O diba? Punong-puno ng uling yung mga district engineers. Kung ilalarawan natin, mga kababayan, ang itsura ng uling sa muka, hindi lang sa muka, buong katawan, nakabalot na po, para ng sa dumi, para ng mga taong grasa. Pero paldo ang bulsa. O diba? Alangan man, ito mga district engineers, regional directors na sangkot po dito sa mga pagnanakaw na mga tao ng mga congressmen at senators, barkada. Hindi man lang naulingan. Di ba unbelievable? Hayaan mo sila na maligo sa grasa kung walang itinapon na grasa. I-deliver na grasa din. Di ba ba? Yan ang ibig sabihin natin. Kaya importante, itong independent commission na binuo ng ating Pangulo, kasama dapat sa imbestigahan si Secretary Bunuan. Kasi kung hindi pa nagpaimbestiga yung ating Pangulo on his own, hindi pa mabubulgar
Itong mga kahindik-hindik na pagnanakaw po, matagal na to. Hindi man ito lang dito sa administrasyon ng ating Pangulo. Kaya lang, yung ating Pangulo, napuno na po. Ang rason yan mga kababayan, sinisi kasi ng mga sinisi ng mga DDS sa mga pagbaha. Yung ating Pangulong Bongbong po, 3 years pa man lang. Ipinagmalaki pa naman ng ating Pangulo yung 5,500 na mga flood control projects. Pero sa latest niyang report, 9,000 plus na pala. So itong 9,000 plus, malamang kalahati nito o more than, o baka 80% defective. At yung iba, ghost project na. Sa kakabanat ng mga DDS, nagsuna yung ating Pangulo, isinama yung tungkol sa mga flood control projects kasi totoo naman, despite the flood control projects, binabaha ang buong Pilipinas. So nasaan ang flood control projects? Na sinabi pa naman ng ating Pangulo na marami na niya tayong flood control projects. Kaya lang na-overwhelmed ng matinding buhos ng ulan dahil sa climate change. Na-overwhelmed. Yun pala po, na-overwhelmed ng korupsyon. Kaya sinabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Ayan tuloy, sumabog sa pagmumuka nila. Ngayon, magpapaimbestiga yung ating Pangulo through an independent commission. Bakit independent commission? Ano yung basa natin? Ang basa natin mga kababayan, kailangan yung independent commission tulad po ng sinabi ni Sandro Marcos. Kasi may mga sangkot na congressman, may mga sangkot na senador. Kaya ito pong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, ngayon po nag-resume sila, malinaw po na walang tiwala yung ating Pangulo. Kasi kung may tiwala sa Senate Blue Ribbon Committee investigation po, hindi na siya bubuo ng independent commission. Tama po? Sabi ni Sandro, kasi may yung Congress magsasagawa din ng investigasyon. Hindi din po siya kumbinsido. Kasi, nangyari yan, iimbestiga namin yung sarili namin. Tama. You see? O ngayon, kasi pinatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga panunuya ng mga DDS tungkol sa mga pagbaha, malamang sumabog ito sa pagmumuka ng previous administration kasi mas maraming flood control projects po na pinagawa yung previous administration. 13,000 flood control projects. Ito na, pinasumpa na ng ating Pangulo. Ngayon pa lang to. Yan na. Sabi dito sa report ng Abante News Online, nanumpa na ang bagong Department of Public Works Secretary na si Vince Dizon kay Pangulong Bongbong Marcos. Matik po. Ito naman si Atty. Lopez, acting DOTR Secretary. Pinasumpa na rin. Yan o. O ngayon, yung mga hipokrito, mga honorable pala. Mali na naman po ako. Yung mga honorable senators and congressmen, other than kay, exception kay Ping Lacson, all praises po. All praises sila sa naging choice ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati pala si Ping Lacson. Si Ping Lacson, kumbinsido tayo, sincero at walang halong pagkukunwari sa kanyang pagkatao. Pero yung ibang mga senador po na nagpaabot ng praises kay sa naging aksyon ng ating Pangulo, kaduda-duda po na kasama ng pag-cover sa kanilang mga maiitim na gawain. Sino niya, Mr. Maravilla? Ito, ibigay ko sa inyo yung kwento. Yan. Senators welcome Dizon as new DPWH chief. Ang DPWH, Department of Public Works and Highways, naging departamento ng pagnanakaw ng walang hanggan. Kasi nung panahon pa yan, naging departamento ng pagnanakaw ng walang hanggan. Sabi ni Diskaya, nang tanungin ni si Sara Diskaya, nandun sa Senate hearing ni Marcoleta, pumunta doon, pati yung Wawaw Builders. Kasi pag hindi, makukontempt sila, papaaresto sila. Sabi ni Diskaya, nang tanungin ni Julius Babaw kung paano siya nagyaman, nang mag-DPWH niya kami. You see? Departamento ng pagnanakaw ng walang hanggan. Ito yung sabi ng mga ipokrito, mga honorable senators. Sabi ni Chis Escudero,
We wish Secretary Vince Dizon well and pray for his success as he takes on the formidable task of leading the Department of Public Works and Highways. The challenges before him are immense, but so is the opportunity to institute long overdue reforms in the agency, sabi po ni Chis Escudero. His hands-on approach and fresh perspective will serve him well in confronting the deeply entrenched problem that have long plagued the DPWH. Rooting out corruption is just the first step, because equally important is ensuring that all DPWH projects serve their purpose and truly improve the lives of our countrymen. The Senate stands ready to support the reform Secretary Dizon will pursue to ensure that public works are delivered efficiently, transparently, with full accountability in the service of the Filipino people, sabi ni Chis Escudero. Maniwala kami, Chis, kung hindi namin alam na tumanggap ka ng 30 million mula sa isang kontraktor na kababayan mo na in-expose ng Rappler. At sa press con last month, inamin mo na tumanggap ka ng 30 million pesos mula sa Centerways Construction na pag-ari ni Lawrence Lubiano, na isa sa 15 mga contractors na napangalanan ng ating Pangulo. Tumanggap kang 30 million na campaign fund, campaign contribution. Maniwala kami kung hindi ka tumanggap. Pero tumanggap ka at inamin mo, wala na kaming papaniwalaan sa mga sinasabi po ninyo tungkol sa paglaban sa corruption at accountability sinasabi po ninyo. Di ba? Huwag kami Chis Escudero. Ganon din si JB Ercito. Sabi niya, Ercito welcomed Dizon's appointment, but warned he will be facing a very challenging and daunting task of restoring faith of the public in the scandal-ridden DPWH. Si JB Ercito, kasama din ito sa mga senador, mga kababayan na pangalanan. Si Ping Lacson, credible na magsalita. Sabi niya, the President made both a hard decision and good choice in Secretary Vince Dizon to replace a beleaguered DPWH Secretary. I have followed Vince Dizon's infatigable effort to solve problems that beset the transportation sector. I wish him Godspeed and, more importantly, good health. Si Senator Sherwin Gatchalian, sabi din, very good choice anya. He is an action man and a man of integrity. I'm very confident that he will get the job done without corruption. But the first order of business is to put corrupt officials in contractors in jail. This will bring back the confidence of the people to DPWH, sabi po ni Gatchalian. Pero yung ibang mga senador na nagsalita, lalo na yung kababayan ko, hindi credible na magsabi ng gano'n. Kasama dapat siya sa iniimbestigahan mga kababayan ng Independent Commission, hindi ng Senado. Kasi malabo na makuha ang katotohanan dyan sa Senado. Di ba po? O ngayon, sino si Vince Dizon? Nagsimula ang kanyang karera bilang economic researcher sa Senado at naging Chief of Staff ni dating Senate President Edgardo Angara. Naging guro siya sa economics at statistics sa University of the Philippines at sa abroad. Hindi nagtagal, hinubog din siya ng pribadong sektor bilang regulatory officer sa mga proyektong may kinalaman sa energy at infrastructure. Si Vince Dizon ay hindi lamang technocrat, siya ay kombinasyon ng isang edukadong ekonomista, batikang administrador at leader na may kakayang maghatid ng resulta sa gitna ng pressure. Ang kanyang mga parangal kabilang ang Order of Lacandula, Rank of Bayani, patunay ng kanyang kontribusyon sa bansa. So ito yung mga reactions ng ating mga netizens. Sabi ni Victorina, all the best for the new appointees. With much hope and prayers, may our nation move speedily towards real progress that we long for. Sabi ni Catherine, good choice si Vince Dizon sa DPWH.
Sabi ni Brother Cruz, better to combine DPWH and DOTR into one department since trains and bus stations should be connected to roads and pedestrian walkways. Then form the urban planning team to oversee master plans and urban design guidelines. Sabi ni Ken Canciller, parang binabala lagi si Secretary Dizon kapag mayroon non-performing department para siya lang matinong nagtatrabaho. Sabi ni Weng Aquino, resignation is not the answer for the investigation. Tuloy ang investigasyon. Dapat hindi dahil nag-resign si Bonoan, ligtas na siya sa investigasyon. Dapat kasama siya sa investigahan. Tama po mga kababayan. At dapat yung mga district engineer na rinisyapo lang ni linipat lang ng ibang assignment. Siguro yun ang naging dahilan kung bakit napuwersa na mag-resign itong si Secretary Bonoan. Kasi sabla yung kanyang ginawa mga kababayan. Dapat yung mga district engineer suspended, hindi reassignment. Bigyan siyempre din ng due process sa investigation. Pag na-found out na talagang kasabwat sa pagnanakaw mga kababayan, kailangang sibakin, forfeited lahat ng kanilang mga benefits sa gobyerno. Ganun ang tamang aksyon, hindi reassignment. Kasi pag ni-reassign mo lang, doon sa bagong assignment, magnanakaw din yan. Di ba po? Reshuffle yung ginawa ni Secretary Bonoan. Madaling sabi, walang ngipin po yung mga aksyon ni Bonoan. Kaya mabuti naman na nag-resign na lang siya po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. At iba pang mga celebrities, ang daming mga celebrity endorsers po. For inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aming messenger o sa aking anak Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.